Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, tao na nakakonect sa iyo. Maaaring ito is vice versa, single ka man, double, triple, nagkabalikan, or kausap, bagong kakilala, or kung ano man yan. No? Tingnan natin ang kanyang feelings, intention, behavior, your feelings, the blockage sa single and in the relationship. At syempre, yung potential outcome mo this week, tsaka ang advice ni universe. Syempre, yung sa mga nag-ghost, sa separation, o kaya yung need ng clarity, gagamit din tayo ng another card, o yung mga situation na hindi nasabi na gusto sanang sabihin, no? Ikaw ito or siya. Tingnan pa rin natin, no? Sa mga gusto magka-personal reading, in description below po ang details. Cancer. Saan nakakonect kay Cancer? Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Vice versa tayo Hindi ko binanggit ang pangalan nyo. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Temperance. Ooh, okay. Okay. Nararamdaman niya sa'yo, Cancer. Okay. This is a person na gusto niya na hindi siya ganun sa nagmamadali. Ang nakikita ko sa'yo, hindi, nagiging more on patient siya pagdating sa'yo. Hindi siya nagmamadali to going toward sa mga bagay na, halimbawa, kung kasal. Kung kasal na kayo, nandun na kayo sa stability, syempre. Andito yung sitwasyon na gusto niyang malaman or dahan-dahan na magkaroon kayo ng good connection to each other nitong tao na to, no? Kung matagal naman kayo, nandun naman yung happiness. Syempre, nararamdaman niya na you are may soul connection kayong dalawa and you are my twin flame. Yan ang sinasabi dito, no? Sa iba, ganun din. Yun, hindi siya nagmamadali. Gusto niya na getting to know each other kung mga bago man kayo dyan, sa nakita ko dito. Yun, kung ano talaga is matagal na kayo, handun naman yung stability when it's come in this connection. Pero makikita natin yan kung may blockage ka, no, kung may mga third party o hindi. Kunin lang muna natin yan. Gusto niya muna, naramdaman sa'yo, gusto muna niya ng give and take relationship, ganyan. Banding, kita-kita, usap-usap, ganyan. Hando siya sa point na yon yan. Gusto ka naman daw niya kausap, yan. Hando yung saya, hando yung happiness, hando yung enjoyment, no? Kumbaga nabubuo siya pag ikaw yung kausap niya. Talaga. Sabi ka na. Nagtuto pa si atin. Tingnan natin. Intention. Tawa na ako connect kay Cancer. Ano intention mo kay Cancer? We have the Page of Wands. Iba dito bago to. Iba dito family related to. The Sun. Intention niya sa'yo is this. Okay. And the Six of Cups. Okay, intention niya sa'yo is, nandun yung, alam mo yung intention niya is, they want to go out with you, yan, gusto niya mag-date, gusto niya kayo mag-usap, gusto niya makabuo sa'yo ng good memories. Yun ang intention niya sa'yo. Sa nakikita ko dito, no? Kasi andito si Sun, yan. Gusto niya lang na I want to be, maging masaya ka lang, sabi niya gano'n. Gusto ko maging masaya ka, gusto ko maging okay ka, kumbaga, you're shining my life. Yan, pag nakikita kita, ganyan, sumasaya ako, yung sinasabi niya, Kaya, intention sa'yo is good naman. This is a good intention kasi dito, gusto niya, yun. Parang parang kayong bagong nagkakilala in life na nagde-date, ganyan, yun. Sa iba na sa inyo, kung matagal na kayo nitong tao na to, nandito kayo, medyo. Marami na kayong iniisip sa buhay, kumbaga, nandun kayo sa point na naiisip nyo na yung mga nakaraang sitwasyon, yung mga the past, na ganito kami, ganun kami, ganyan kami, nandun sa point. Pero intention niya sa'yo is,
I want you to be happy, no? Yun ang sinasabi niya dito. Tingnan natin kung sa mga nagkahiwalay, mamaya pa naman. Relax lang kayo, ha? Tingnan natin, ano ang behavior mo kay Cancer. Tao na nakakonect kay Cancer, vice versa tayo palagi, ano ang behavior mo kay Cancer? The Eight of Cups. Ano yun? Next sideway, Okay, behavior niya sa iyo is the Three of Wands. Okay, sabi niya dito, behavior niya sa iyo is hindi siya magmamadali. Tulad ng sabi ko kanina, hindi siya magmamadali. Gusto niya na dahan-dahan, gusto niya na maging okay ang lahat. Gusto niya magkaroon ng, yung parang magka-development and creating a memories to each other. Yun ang nakikita ko sa kanya. I'm still waiting. Handi siya sa point ngayon, no? Sa nakikita ko sa kanya. Yun nga lang minsan siguro is, intention niya kasi parang nagkakaroon siya ng self-doubt sa sarili niya or binahandi niya na panghinaan siya ng loob. Yan. Intention niya sa'yo is maghintay or andito lang ako. Sabi niya, andito lang ako. Yan. O kapag kailangan mo ko, andito lang ako. Yun, nakita ko dito, still waiting pa rin siya sa iyo. Yan. Marami siyang naiisip. Intention niya, marami siyang gustong gawin. Marami siyang naiisip. But gusto niya kasi ng slowly but surely. No? Kung matagal naman na kayo nitong tao na to, nahandun kayo sa point na hindi maiaalis. No? Hindi maiaalis yung mga situation na magkakaroon ng kalungkutan talaga when it comes in this relationship. Natural naman kasi yun sa relationship, sa nakikita ko dito. Maaari ba niyo LDR kayo? O nahandon sa sitwasyon na kung may tao na nakatanaw sa'yo at hindi pa talaga siya nagmo-move, nahandito sa sitwasyon na tinatanaw ka lang niya. Can I move? O hindi? Parang siya sa point na yon. Ano kaya yung gusto niya? Ano kaya yung dapat kong sabihin? Ano kaya yung ikakasaya niya? Yung mga ganong sitwasyon. Yan. Tingnan natin nararamdaman mo nga. To, Cancer. Cancer, nararamdaman mo dito? Anong nararamdaman mo sa tao na to? Is the Eight of Pentacles and the 8 and the 8. Okay. Okay, nararamdaman mo sa kanya, this is a person na they give an effort and hard work sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa work, sa work, trabaho, or in relationship man yan, sa lahat, no? Yun nga lang, nakikita mo rin sa kanya na sometimes, kahit na pagod siya, nahihirapan siya, o may nararamdaman siyang pain or sadness sa sarili niya, pilit siyang nagmo-move, or pilit siyang nagsusumikap, no? Ginagawa niya yung gusto niya o ginagawa niya yung lahat when it comes sa lahat ng aspeto ng buhay kasama yung love sa or in this relationship. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yun ang nararamdaman mo sa kanya dito. Yun. Siguro may mga times lang talaga na I think kasi ito is pagod. Ang nakikita ko dito, yun parang yan doon na they still always waiting na lang. Nakikita mo siya na parang, halimbawa, isinet aside mo siya, di ba? O diyan ka lang, maghihintay at maghihintay siya. Parang ikaw rin, gano'n. Naghihintayin lang din kayong dalawa nitong tao na to, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun, nararamdaman mo sa kanya, may mga exciting part sa pagdating sa kanya na nagugustuhan mo. Yun ang nakikita ko dito. Yun, tingnan natin yung blockage. Dito na tayo magkakaalaman. Dito man ito sa mga single or in the relationship man to. Anong blockage kay Cancer? Anong blockage kay Cancer? Burnout. You feel emotionally burn out right now. Retreat and recover before continuing. Okay, nahandito yung point. Kaya nahandito pala siya, no? Cancer, no? Di ba sabi ko parang ikaw rin to mahandi yung point na parang nakakaramdam ng low energy situation. Maybe both of you sa nakikita ko dito. Hard to get. Oh, tawa talaga ako.
Ibig sabihin nararamdaman mo siya, okay, Cancer, ibig sabihin, kung titingnan ko ito si hard to get, ibig sabihin na kung kayo is bago nito or talaga naghihintay siya, 'di ba sabi ko kanina parang kung this person is hindi pa siya nagmo-move, 'di ba? Para natin yung pagiging hard to get niya, ganyan. Parang hihintayin mo siya in the right time, ganyan. Kung naman sa magko-connect na kayong dalawa nito, inahanda yung sitwasyon na minsan hindi mo siya mag-get lag, no? Hindi mo siya maintindihan or siya is hindi kanya maintindihan. No, yun ang nakikita ko sa'yo. You are missing opportunities by playing too hard to get. Give someone a chance. No, maaring nahandon yung point na iyon, nahihirapan ka na makisabay o sumabay sa kanya or sumabay sa agos, or maybe kung this is the past person, maaring nahandon yung point na ang hirap niyang sabayan sa kanya mga wisyo, no? Nandun sa point na yon. Kaya nagkakaroon din ng burnout situation, no? Yun. Pwede rin naman kung nagkakaroon na kayo ng connection, isa is busy-busyhan, diba? Isa sa inyo is busy-busyhan effect. Ganyan. Tingnan natin ang iyong potential outcome this week, Cancer. Pwede rin kasi ito na halimbawa kung medyo may gap yung inyong lugar, 'di ba? O kaya may gap yung inyong age, pwede rin ganoon. Mahirap talagang makisabay sa tono ng ibang tono, 'di ba? Para may nagpumasok sa isip ko na kanta. Ewan ko, hindi ko kasi alam yung panganta na yun, pero parang pumapasok siya sa akin. Parang, kanina ko ba na ano yun? Basta about the music. Hindi ko maalala. Kaya natin, go. Basta i-ano nyo yun. Sa tingin ko, match sa inyo yun. Potential outcome niya this week. Okay. Anong ibig sabihin? Okay. Your potential outcome this week is nandito ka na sa sitwasyon mo na after the sadness, after the tired situation, after na hirap o mga stressful, anxiety, depression, situation, happen to you, you will become stable this time. Magiging balance na ang sitwasyon mo this week. Yun ang outcome sa'yo, no? Kaya nakikita ko sa'yo, this stable situation and balancing. Nandito na yung parang paggaang ng situation mo sa buhay. Yun na nakikita ko sa iyo dito. It's good, ibig sabihin may sitwasyon na matatapos o may sitwasyon na magiging okay na ang lahat by this week. Siguro mag-end, no? Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang advice sa iyo ni Universe. Ano pong advice niyo kay Universe? It's more on harmony energy, no, sa iba sa inyo. Advice. The advice is the Queen of Pentacles. Nakita mo, yung Queen of Pentacles mo dito bumaliktad, tapos ito tumayo. Ikaw ito, tapos ito siya. Sorry, intro chakra ko. Okay, when it comes sa advice. Oo nga, andito ka na nga sa sitwasyon mo. Ibig sabihin, may magtatapos na talaga sa buhay mo. No? Transformation is coming kasi nandito ka na sa Queen of Pentacles. Okay, when it comes sa advice, no, wag mo daw kakalimutan na hindi alagaan yung sarili mo. Ang sinasabi dito, focus to yourself, focus to the future. Ang sinasabi rin dito, may mga bagay na kailangan mong pagsikapan din, no? Sa nakita ko dito. Kung pagod ka, magpahinga ka, tulad ng sabi ko kanina dito. Isang-isa na lang, kumbaga, we have the Death na rin kasi, and the King of Swords. Ang advice din sa'yo is, kung may mga situation na need to let it go or need to fix, is gawin. Kung may mga bagay na kailangan ikat. And this is the time na rin na you need to use your head when making a decision making. Mag-focus ka, no? May mga bagay din kasi na situation na
kailangan mo maging matatag dito sa situation mo sa nakikita ko sa dito, no? Kasi handun na yung end of the tunnel situation. Ibig sabihin, kung minsan magulo ang buhay mo or hirap or pagod man yan, focus lang, ano? Dire-diretso ka lang sa liwanag na ito sa nakikita ko dito. Huwag kang hihintong maglakad. Huwag kang hihintong maglakad. Basta as long as alam mo yung liwanag, huwag kang masyadong emotional o too much emotional. Kung kinakailangan na magpahinga, magpahinga ka. Be comfortable. Kumbaga you need to heal any situation of your life. Ang sinasabi dito, iwasan mo yung mga makakapagpa-burnout sa iyo. No, hindi mo naman kailangang makipagsabayan ano sa nakikita ko dito kung kanino man at kung saan mang aspeto ng buhay mo yan. Mag-go ka lang. Mag-go ka lang, toward ka lang sa sarili mo. Okay lang sa sarili mo, no? Kasi nagbubukas na ang mga kaliwanagan para sa iyo, no? Okay lang na mag-isa ka, hindi ibig sabihin is magiging malungkot ka at naku po. No. No. You will become comfortable when it comes to yourself din. Magiging okay ang lahat, no? Yun, and you need to be strong dito sa situation na ito. Tingnan natin na yung mga goals, separation, clarity, or any situation. Tingnan natin. Cancer. Ay, 3 pala. Okay. Never really over. Lingering energy, soul tie, no closure. Okay, nandun yung situation na maaring tulad ng sabi ko kanina dito is may paghihintay na nagaganap o nangyari sa iba dito is yun nga, maaring nahandoon na hindi pa tapos ang salo. Hindi pa tama ganun. Kung may mga third party rin, hindi pa tapos ang salo. No? Kumbaga nahadon pa rin yung inyong ano to? Cord, no? Yan, yung pulang pise, no? Yun ang yung iba sa inyo kung nagkakaroon man ng third party or kung nakahiwalay man kayo, nahandon pa rin ang isa sa inyo na still in connection situation. Yan. Nahahatak pa rin siya ng connection. Block and bless. Boundary, no contact, closure. Yung iba sa inyo is kahit na i-text mo siya na naka-block ka o naka-block siya sa'yo, pwedeng ganun ano. Yun, kaya nahandun yung lungkot, nag-iisip. Ang nakikita ko dito, nalulungkot. Yan, maaring may mga bagay o sitwasyon na gusto niyang sabihin sa'yo pero hindi masabi. Kaya dahil nga, hindi na nag-block na o hindi na nako-contact. Cycle repeat, same drama, different stage, stuck loop. Sa mga iba sa inyo siguro, nahandun yung situation na repeating cycle ang nagaganap o nangyayari sa inyo. Sa mga nagkahiwalay naman dyan, ganun din, no? May mga same drama situation o parang ganun no? Parang okay, drama, okay, hindi. Lungkot, okay, lungkot, hindi. Nando sa point na yun. Kaya iba is nai-stuck, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba sa inyo, yun nga, because of the boundaries situation, ano? Kung dito to is may mga boundary ang iba sa inyo. Kaya nahihirapang sumabay. Okay, fake apology, manipulative guilt, no real change, gaslight again. Ingat lang din, ano, yung iba sa inyo, kung you are in a relationship na minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kung may mga third party man yan, sa iba sa inyo, or hindi, may mga boundaries kayo, mag-sorry man o magparamdaman ng apology is maybe isa sa inyo is hindi nagiging totoo. Sa mga nagkahiwalay naman dyan, ganun din, no? Nagiging manipulative at nagpapagilty ang isa. Kasi alam mo naman na busy ako, alam mo naman na gito, bakit kailangan? Gusto mo ba palagi kita kasama? Yung mga ganun sitwasyon. Gusto mo palagi kong sagutin yung text mo, ganyan-ganyan, alam mo naman may ginagawa ko. Pero deep inside, nasa iba, nasa hotel. Joke. Baka kuyogin niyo ako Ingat na lang, trust your intuition. Tingnan natin yung mga gustong sabihin na hindi nasabi ng bawat isa. Maybe ikaw ito or siya. Okay, ano to? No more one try to hide my feelings. The more obvious they become. What you're searching for may not be what you truly want. Ay, patay tayo dyan. May nakasilip. May nagmamasid.
I just want you to be happy even if it's not with me. Ayun na nga, sabi ko na nga ba, o sa mga nagkahiwalay dyan, yan, maging masaya na lang daw kayo, or maybe siya, ikaw ito sa kanya. Your smile once lit up my entire world. O dilusaw siya, yan, gusto niya ang iyong smile. Pero, kung gusto niya ng smile mo, bakit niya ginawa sa'yo to? Joke. Diba? Kaya yung iba sa inyo is, pagising na lang, ay parang nag-iibang tao na, or pwedeng isang gising na umaga nag-iba na yung kapartner mo, hindi na tulad ng dati, 'di ba? Yan. Or ikaw din, dahil sa sobrang stress mo, nagka-dry-dry na yung face mo, nagkakulubot ka na, nalosya ka na, lalaki ka man o babae, yan, naiinis yung anak ko. 'Di ba? Hindi ka na ikaw yung dating ikaw, kaya nako, you need to focus to yourself. Po ako lang sa inyo, no? Please lang, focus to heal yourself and be contented, no? Kaya ka nga 'di ba, kaya nga tayo makikipagrelasyon kasi we want to be happy. Hindi yung kukuha tayo, nagrelasyon tayo para ma-stress at malosyang, at kung lalaki ka man ganun din, 'di ba? Yun, be happy. Arigato namaste, God bless.